Alam nyo ba na ang isang normal na tao ay kailangan makatulog ng 8 oras kada araw para maging healthy ang katawan niya? Dahil ang pagtulog ay sobrang halaga sa mga tao. Eh paano naman kung hindi matutulog ang isang tao ng 50 hours straight or 2 days and 2 hours? Kakayanin nga ba ito ng isang normal na tao? Kaya sa video na ito ay ako mismo ang susubok kung kakayanin ko nga ba na hindi matulog ng 50 hours straight. Ibig sabihin sa loob ng 2 days and 2 hours ay hindi ako pwedeng matulog. Kaya ang malaking tanong dito, makakaya ko nga ba ang challenge na ito? O magiging sanhi pa ito ng kapahamakan ko? Ngayon mga kaibigan ay buo na ang desisyon ko. Susubukan natin gawin ang 50 hours straight na walang tulog. Tignan natin kung kakayanin ko nga bang matapos ang challenge na yun. Ito na ang timer natin mga kaibigan. Ang 50 hours mga kaibigan ay combined yan ng 2 days and 2 hours. Ngayon i-start na natin in 3, 2, 1. Yan. Simula na ang ating challenge mga kaibigan. Sa tingin ko basic lang naman to eh. 2 araw at 2 oras lang naman ang tsatsagain natin para hindi matulog eh. Pero tingnan natin tol kung ito pa rin nga ba ang masasabi ko sa mga susunod na oras. Para maging posible na matapos ko ang challenge na ito ay nag-isip ako ng misyon na kailangan kong gawin para mapanatili kong gising at active ang aking katawan. Mission 1. Kailangan kong makapunta sa 2 lugar dito sa Pilipinas na inspired sa bansang Amerika. Mission 2. Makapag-walking, workout at jogging. At ang panguli, ang mission 3, kailangan makapunta ako sa kabundukan ng Tanay Rizal para doon matapos ang challenge na ito. Nagsimula pala kami mga kaibigan, 12:29 ng tanghali. Matatapos kami ng 2 days tapos dapat 2:29 ng tanghali. Bale, matagal-tagal pa ang gugugulin natin tol. Ngayon, simulan na natin ang ating mga mission dito sa challenge na to para hindi tayo antukin at para maging active ang katawan natin. Ang unang mission na ginawa namin ay magpunta sa lugar sa Pilipinas na inspired sa Amerika. Ang una naming napiling puntahan ay ang Eastwood sa Quezon City dahil inspired daw ito sa Hollywood sa Amerika. Ngayon mga kaibigan, habang nandito kami sa Eastwood tol, umulan tol, lalakas ng ulan oh. Dapat gagalain namin to, dapat gagala kami ngayon sa Eastwood kaso ang problema, biglang umulan ng malakas. Pero tingnan natin tol, sana umina para makagala tayo. Habang hinihintay naming tumila yung ulan, kumain na muna kami para magkalaman ng tiyan namin. Time check tayo mga kaibigan. 5:09 na ngayon ng hapon at sa kasalukuyan nandito pa rin kami sa Eastwood tol kasi kakatila lang ng ulan. Umaambon pa rin pero hindi na malakas tol kaya kahit papano nakakaikot-ikot na kami. Ngayon nandito kami sa Walk of Fame dito sa Eastwood tol. Kaya to tinawag na Walk of Fame kasi yung lugar dito tol parang sa Hollywood ay no. Kung napapansin mo boy ayun no. Oh. Kaya tinawag niya Walk of Fame to tol kasi yung mga tatapakan mo, yung mga lalakaran mo, may mga pangalan ng sikat na artista, sikat na personalidad. Hindi lang mga artista yung mayroon dito, may mga vloggers din dito. Kaya kompleto dito mga kaibigan. Soon magkakaroon rin tayo dito ng star tol, Young Kido, di ba? Pagtapos namin gumala sa Eastwood sa Quezon City, ay nagpunta naman kami sa pangalawang lugar sa Pilipinas na inspired din sa Amerika. Ang sinasabing New York Times Square ng Pilipinas, ang Bonifacio Global City. Ayun mga kaibigan, time check. 7:05 na ngayon ng gabi at nandito tayo ngayon sa BGC tol. Tamang lakad lang kami dito mga kaibigan kasi maganda na yung panahon. At kakakuha lang namin ng kape sa Pick Up Coffee tol, pampa-active ng katawan, pampagising para hindi tayo antukin. Kasi ang pinakakalaban natin dito yung antok. Once na naantok tayo, GG tayo dito sa challenge, hindi natin matatapos yung challenge. Meron lang tayo natitira mga kaibigan na 1 day and 21 hours. Sobrang tagal pa ng challenge mga kaibigan. Kaya marami pa mangyayari sa video na to, kaya abangan nyo. Ngayon, ikot-ikot muna kami dito sa BGC para kahit paano makapag-aliw-aliw kami dito at makapagpalipas din ng oras tol. Masarap maglakad-lakad dito pag gabi kasi sobrang solid. Naglakad-lakad na muna kami sa kabaan ng BGC. Sobrang solid din talaga magpunta dito lalo na pag gabi. Time check mga kaibigan. 11:80 na ngayon ng gabi tol at sa kasalukuyan nandito pa rin kami sa BGC. Nagpapalipas pa rin kami ng gabi dito kasi nga syempre kalaban natin yung antok kaya hanggat maaari nag-aliw-aliw muna kami. Pero mabuti kahit papano nakapag-espresso ako na kape. Kahit papano yung tama ng kape tol umepekto sa akin kaya hindi pa ako inaantok. Pagtapos namin magtambay ng ilang oras sa BGC ay napagpasyahan na naming umuwi na. So yun mga kaibigan, time check tayo. 1:70 na ngayon ng madaling araw tol. Kakauwi lang namin galing sa BGC. Ngayon tol, nandito muna ako sa bahay. Chinarge ko muna yung mga equipments ko, yung mga camera para good to go na mamaya. Pag uwi ko ng bahay, ang una kong ginawa ay naligo na muna ako para maging presko ang katawan. Kasunod nun ay kumain na din ako dahil sobrang nagutom din ako. Time check mga kaibigan. 2:30 ngayon ng madaling araw tol. Dahil kakataos na natin kumain, ang masarap gawin ngayong madaling araw tol ay mag-movie marathon. Manonood muna tayo dito sa computer tol, pampalipas ng oras. Dahil mamayang 6:00 mga kaibigan ay may gagawin tayong misyon. Kaya ayun ang abangan nyo.
Sa mga oras na ito ay hindi pa talaga ako nakakaramdam ng antok. Sobrang active pa din ang katawan ko at wala pa akong nararamdamang masamang epekto ng hindi ko pagtulog. Time check mga kaibigan. 4:07 na ngayon ng madaling araw tol. Hanggang ngayon tol nanonood pa rin tayo. Ito na lang kasi yung bukod tanging paraan tol para magising yung diwa natin, para maging active yung utak natin. Kasi kung hindi ako manonood tol, malamang antok na ako ngayon. Pero hindi tayo kasi pwedeng matulog tol. Ngayon kung tatanungin nyo ako kung ano nararamdaman ko, kaya pa naman tol kasi nakapagkape naman ako kanina. Hindi pa naman ganun kasakit yung ulo ko. Nakakaramdam ako ng antok, oo, pero kaya naman labanan. Pinagpatuloy ko lang ang aking panunood at pagpatak ng 4 AM ng madaling araw ay ito na ang senyales para lumabas na dahil magsisimula na ulit ang panibagong misyon sa video na ito. Time check mga kaibigan, 4:50 na ngayon ng madaling araw tol. At nandito na tayo sa labas dahil magkakape tayo tol. You know, kape muna tayo tol para mas magising yung diwa natin at para maging active tayo ngayon tol. Ngayon mga kaibigan, unting oras na lang magliliwanag na yun. No? Madilim pa ngayon pero maya liliwanag na yan tol. Pagtapos kong magkape ay nagpunta na ako sa jogging area dito sa lugar namin dahil sisimulan ko ang umaga para mag-walking. Ngayon mga kaibigan, kakarating ko lang dito sa pinagja-joggingan ko. At ngayon, hindi tayo magja-jogging tol kasi walking lang muna tayo. Sinimulan ko na agad ang walking exercise. Makakatulong ito para magising ang diwa ko at para maging active ulit ang aking katawan. Simpleng exercise lang pero malaking tulong. Ngayon mga kaibigan, maliwanag na. Tingnan nyo naman yung view natin tol. Kaya trip na trip ko talaga mag-jogging dito kasi ang ganda talaga ng ganda ng tanawin. Kahit papano, kahit walking lang pinagpapawisan ako. Nagkape naman tayo kaya active yung katawan natin. At gising na rin naman yung diwa natin. Medyo masakit lang sa ulo kasi nga walang tulog eh. Sana hindi lumala to. Sana hindi lumala yung sakit ng ulo natin. Speaking of sakit ng ulo, ano-ano pa ba ang masamang epekto kung hindi ka matutulog ng ilang araw? Una, mabagal na pag-iisip. Pag antok ka, mas mabagal ang pag-function ng utak mo. Pangalawa, hirap mag-focus. Hindi ka makapag-concentrate at madaling madistract. Pangatlo, mahinang memorya. Pag antok ka, mahihirapan kang matandaan ang kasalukuyang nangyayari. Pangapat, matagal na reaksyon. Mas mabagal na reaksyon, mataas ang risk ng aksidente. Panglima, pabago-bago ang emosyon. Madaling mainis o may stress. Pang-anim, hallucinations. Maaaring makita o makarinig ng mga bagay na hindi naman totoo. At panguli, mahinang kalusugan dahil humihina ang immune system pag antok ka. Time check mga kaibigan. 7:29 na ngayon ng umaga tol. At oras na para umalis tayo dito sa jogging area dahil may pupuntahan pa tayo. Pupunta naman tayo sa gym tol. Kailangan naman natin makapag-workout. Nakalimang ikot lang ako dito tapos nagpahinga na lang ako. In-enjoy ko na lang yung magandang view. Pagkatapos ng walking, mag-workout naman tayo. Let's go. Samahan niyo ako. Agad na akong dumiretso sa gym para makapag-workout naman. Makakatulong ito para mas maging active ang katawan ko at para mawala ang sakit ng ulo ko. Ngayon mga kaibigan, tamang pahinga lang ako dito. Sobrang nakakapagod talaga pag walang talagang tulog. Sarap magbuhat kaso nakakapagod nga lang kasi nga wala tayong tulog. Time check mga kaibigan, 10:50 na ngayon ng tanghali tol at tapos na tayo mag-gym. Ngayon kung tatanungin nyo ako kung ano nararamdaman ko pagod at antok tol. Ayun lang naman, hindi pa naman lumalala, hindi pa naman umaabot sa hallucination, wala pa naman ako mga nakikita ang ibang nilalang tol. Kasi syempre pag antok ka, di ba nakakahilo talaga, sakit sa ulo. Pero kaya pa naman mga kaibigan. Pagtapos kong mag-gym ay umuwi na agad ako para maligo at magkape para hindi ako tamaan ng antok. Time check mga kaibigan, 12:20 ngayon ng tanghali tol at kakataos ko lang kumain. At ngayon as usual magkakape ulit tayo tol pampagising. Itong kape ko tol black coffee to. Sobrang nakakawala ng resistensya, parang humihina yung katawan ko kasi sobrang antok nga. Pero ayan yung tulong ng kape tol para malabanan yung antok natin. Pagtapos kong magkape ay umalis na ako sa bahay para magpunta ulit sa jogging area dahil oras na para mag-jogging naman. Ngayon mga kaibigan, tumatakbo na ako, nag-jogging na ako. Nakakapagod pero mas okay na to tol kasi mas active yung katawan natin eh. Mas gising yung katawan natin pag napapagod tayo. Ang mission na pag-exercise ko sa challenge na ito ay may advantage at disadvantage. Ang advantage nito ay magiging active ang katawan ko. Hindi ako makakaramdam ng antok dahil nga pinagpapawisan ako. Pero ang disadvantage naman nito ay yung pagod na naipon sa katawan ko dahil nga sa pag-exercise. Mas grabing exercise, mas grabe din ang pagod sa katawan. Parang na-overpatig na yung katawan ko. Hindi na ako makatakbo. Sobrang hinang-hina na ako. Pero mo kasi kahapon, pumunta tayo sa Eastwood sa
Quezon City. Pagtapos natin doon, punta tayo sa BGC. Tapos paglipas ng madaling araw, tol, nagpunta naman tayo dito para mag-walking. Tapos pagtapos natin mag-walking, nag-gym naman tayo, nag-workout naman tayo. At makalipas na ng ilang oras, tol, nandito na naman tayo para mag-jogging naman. Kaya talaga sobrang wasak na yung katawan ko. Overpatig na to pag ganito. Hindi na ako makatakbo, sakit ng paa ko. Dahil nga sa sobrang pagod na ang katawan ko ay hindi ko na kayang tumakbo pa. Kaya naisipan kong umuwi na para makapagpahinga na muna. Time check mga kaibigan. 6:27 na ngayon ng hapon, tol. At sa kasalukuyan, meron na tayong 21 hours and 58 minutes sa challenge na to. At matatapos na tayo. Nag-movie marathon na lang muna ulit ako para makapagpahinga din yung katawan ko. Time check mga kaibigan. 8:41 ng gabi ngayon. Lalabas sana ako, tol. Kaso ang problema, bumabagyo, ang lakas ng ulan, ayun, oh. Kumukulog-kulog pa. Bumabagyo na, guys. Ayun, may bagyo. Aray ko po. Dahil nga bumabagyo ay hindi ako makalabas ng bahay. Kaya dito na masusubok kung makakaya ko nga bang hindi makatulog sa gitna ng napakalamig na panahon. Time check mga tol. 10:33 na ngayon ng gabi. At sa kasalukuyan, umuulan pa rin. Ang lakas pa rin ng ulan. Ayun, oh. Inaantay ko talagang tumila yung ulan kasi bala ko talagang lumabas, tol. Bala ko tumambay sa labas para hindi ako antukin. Kaso ang problema, tol, nagtuloy-tuloy yung ulan. Lumipas ang ilang oras. Akala ko hindi natitigil pa ang ulan. Pero kabaliktaran nito ang nangyari. Dahil tumigil ang ulan at napalitan nito ng magandang panahon. Time check mga kaibigan. 2:30 na ngayon ng madaling araw at finally, nawala na ang ulan, tol, ay no? Oh. Ngayon mga kaibigan, nakabihis ako dahil may pupuntahan akong magandang lugar, tol. Pupunta tayo sa bundok. Ngayon mamumundok tayo, tol. Ito na ang pinakauling misyon sa challenge na ito. Ang mag-solo rides papunta sa Tanay Rizal at magpalipas ng oras doon. Ngayon mga kaibigan, paket na tayo sa Tanay Rizal. Let's go! Ang ganda, boy! Woo! Woo! Tignan natin ang gusto! Isa sa dahilan kung bakit Tanay Rizal lang naisip kong puntahan ay dahil malapit lang ito sa Metro Manila. Pero yung pakiramdam pag nagpunta ka dito ay parang nagpunta ka na din sa Baguio City. Dahil sa sobrang ganda ng tanawin dito at sobrang baba din lagi ng klima dito kaya sobrang lamig. Ang ganda! Ang ganda! Ang kapal ng pag! Gago! Wala na akong makita! Woohoo! Ano? Wala ka na makita! Ang ganda! Kahit minsan magulo. Ngayon mga kaibigan, umistop muna ako dito, tol. Ito yung Devil's Corner, tol, yung dire-diretso sa Marilake. At tingnan nyo naman yung view, tol, oh. Sobrang kapal ng pag, as in, ang lakas ng pagong. Tapos wala pa mga buwabiyahe, gagi, parang mabibilang mo lang sa daliri mo yung mga nagbubiyahe ngayon, yung mga nagra-rides. Sa mga oras na ito ay nawala lahat ng antok ko. Nawala yung pagod ko, wala na yung sakit ng ulo ko dahil sa sobrang ganda ng tanawin dito. Literal na mawawala ang problema mo dito. Ngayon mga kaibigan, nakarating na tayo sa destinasyon na pupuntahan natin dito sa Tanay Rizal. Dito sa Daranac Falls, ayun. Ito talaga ang sinadya ko dito sa Tanay Rizal. Dahil nga sa sobrang antok at pagod na ang katawan ko, ay kailangan kong ma-relax. At ang naisip kong paraan ay magpunta sa falls para maibsan ang pagod ko. Time check mga tol, 1:44 na ngayon ng tanghali at nandito pa rin tayo sa Daranac Falls. Kasi dito ko na talaga balak tapusin yung challenge, tol. Kasi sobrang nakaka-enjoy talaga. Tapos sa timingan ko pa na konti lang yung mga naliligo. Kaya talagang solong-solo ko yung falls eh. At sobrang kalmado talaga dito mga kaibigan. Sobrang chill magpunta. Kaya kahit sobrang antok na antok ako, nawawala yung antok ko. Kasi sobrang nakakalma yung katawan ko eh. Sobrang chill dito. In-enjoy ko lang ang bawat oras na nandito ako sa falls na ito. Sobrang laking tulong na nagpunta ako dito dahil nawala lahat ng pagod, puyat at antok na nararamdaman ko. Sarap dito mag-chill-chill mga kaibigan. Hindi ako nagkamali ng pinuntahan dito sa Tanay Rizal. Pagtapos ng ilang oras na pagligo ko sa falls na ito ay oras na para umuwi dahil malapit nang matapos ang challenge natin. Time check mga kaibigan. 2:59 na ngayon ng tanghali, tol. At 1 minutes na lang, 3:00 na. Ngayon dahil tapos na tayo dito sa Daranac Falls, aalis na tayo dito. Nagbiyahe na ulit ako pa uwi at saktong pag-uwi ko ay oras na din ng tapos ng ating 50 hours no sleep challenge. So yun mga kaibigan, patapos na tayo sa challenge, tol. Ayun na lang, oh, meron na tayong inaantay na 10, 9, 8, 3, 2, 1.
Boom! Ayun mga kaibigan, sa wakas, natapos na natin ang ating 50 hours straight na walang tulog tol. Ayun sa inabahaba ng oras na ginugol natin para hindi matulog. Ngayon makakatulog na tayo dahil natapos na natin ang challenge. Woo! Sa wakas, let's go! At sa wakas, natapos ko na ang 50 hours straight na walang tulog. Sa challenge na ito ay na-realize ko kung gaano talaga kaimportante nang meron kang sapat na tulog. Kaya sa mga nanonood ngayon ay hindi ko to marerecommend na gayahin nyo dahil sobrang delikado. Mas okay pa rin matulog ng sapat para sa mas magandang kalusugan. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko at mag-comment ka dyan sa ibaba kung ano pa ang gusto nyong challenge na gawin namin. Let's go!